Yun no, mga lods nakapisa rin yan. Ano yan, bali 3. Tapos kasalukuyan pang namimisa. Ang problema, 2 yung inahin. Yan yung problema dyan mga lods. Tapos may sasagutin tayong 2 tanong dito. Patali ilang araw na to sabi ko sabay na lang ng kasi 2 sila. Ayan, sasagutin natin yan pagkatapos ng intro na to mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Pagkatapos ng mga disaster tayo ng pakunti-kunti lang, hindi naman masyado. Ayan, yan naman ang kapalit mga lods. Nakapagpapisa tayo ng ng sisiw ng sirama mga lods. Buti hindi ko nailuto lahat yan kasi ang dami niyan, niluto ko na lang kasi ang tagal na yan Totally, isang inahin dyan, anak na lang yan, magnanay yan Nakuha ng mamisanong anak, hindi pa rin tapos bigla silang nagsabay. Kaya lang, ang problema, ito yun, kasi ako, sa probinsya ako, alam ko to Nagsama sa isang pugad, may possible mag-away to Sa ngayon, hindi pa nag-aaway Pero kanina, kasagsagan na nagbibideo ako, naku biglang Kasi, siyempre mag-aagawan yan mga lods. Gusto nung isa, lilimliman niya yung pinakay niya o sisiw niya. Kasi namimisa pa yan hanggang ngayon, kasalukuyan pa yan mga lods yung isa naman, gusto niya, limliman din. Ayun, nagpang-abot mga lods. Kaya, minabuti ko, total okay na tong 3 na napisa. Inalis ko na. Yan yung talagang nanay. Sabihin, naunang hen. Yung isa, anak na niya yun So, inalis ko na. Kasi nakita ko may pisa na. Basag na yung itlog Sabi ko, buhay. So, minabuti ko, alisin ko yan. Yan, sabi ko, alisin ko na lang para ma-save yung mga inakay. Kasi, kawawa pag naglaban yan. Walang aawat dun. Baka makisali pa yung tandang So yun, sana yung yung naiwan pang mapipisa mabuhay kasi may napisa pang isa mga lods Sana meron pa para hati na lang sila. So ngayon ito, ginawa ko, inalis ko yung ibang kits. Kinulong ko muna to sa kulungan ng mga ibon. Malaki naman to yung kulungan na to. Yan, para ma-save sila. Tapos inangat ko kasi mabango sa yan Pag yung ganyan sisiw, mabango sa dagayan, kaya tinaas natin. Ngayon, pag napisa na lahat, siguro obserbahan natin kung hindi sila mati-disaster sa baba, dun na lang. Para at least nakakagala yung mga sisiw. Pero pag medyo delikado, ikukulong muna natin mga lods. Tapos ito, gustong kastahin yung isa, yan, nilabas ko muna. Yan, dyan muna siya. Bantay muna sa dyan. Total, naman yung mga mga inakay na ay mga parakits natin mga amo naman. Tsaka sanay na yung manok na yan na nakikisalo yung mga kits. Mapasok yun sa kulungan nila kaya siguro wala namang problema. Ang magiging ko lang dyan, yun lang, kung saan tatay yan. Tiisin ko na lang kasi ganun talaga. Para makapagparami tayo ng ng mga sirama. Malay nyo, pag marami na yan, mga lods. Yan naman ang isusunod nating iparapol, di ba, no? Kasi hindi naman talaga dito Hindi talaga ubrang mag-alaga ng marami. Kasi limitado. Gaya nakala ko maluwag na. Pero nung tumatagal, mga lods, sumisikip uli. Okay, gano'n talaga. Masaya naman ang pag-iibon, mga lods. Kaya yan, sana makabuhay tayo ng sirama. Kasi yan, yung unang-unang inakay o sisiw ng manok, mga lods. 3.
Tapos kinulong ko, kaso dumidikit siguro sa tae. Dumidikit sa tiyan ng nanay, yun, napapatay niya. Sana ito, wag. Wag naman sana, kasi sayang. Kasi kailangan natin ikulong, hindi pwedeng gala-gala. Ang isa pa ron, kasi yung mga kits na yan, osyosero yan alam mo yung didikitan ka ng didikitan, kahit ibang ibon yan mamaya katsangin kasi mahilig sabihin bang yung mga kits katsangin sisiw, akala niya pwede yun, mapatay yun mga lods. Kaya siguro pag napisahin mga ikulong na lang natin muna, pag kaya na nila tsaka na natin pakawalan. Yan, abangan nyo yan mga lods, sana makabuhay tayo para pagdating ng araw yan naman yung yan yung ipaparapol natin mga lods. Ganda yan, mga sobrang liit na manok yan mga lods. Wala pang isang tangkal yan ang manok na yan. Kasi alam ko pag maliit yung pinaris mo, paliit ng paliit yan sabihin, paganda ng paganda. Tapos patingkad ng patingkad yung dibdib. Yun ang maganda sa sirama yung tindig niya. Kaya yan mga lods. Tapos eto, may singit ko lang. Nakita ko uli yung yung bilihan ko ng bato-bato, yung native na bato-bato mga lods. Gusto ko yun kasi nung balita ko alaga ko yung mga yun Siguro isang araw papasyalan ko yung si Manong. Subukin ko uling bumili sa kanya. Kasi dati dahil na-open yung medyo bulok na yung kulungan, napasok ng daga, ubos mga lods. Masarap alagaan din niya Medyo maliit lang siya, hindi siya malaki. Katamtaman. Tapos yun mga lods, walang problema yun. Kahit dumami ng dumami yun kasi nakakain yun mga lods. Ayan, talagang inuhuli yan. Kasi mga una kong na bato-bato, yung medyo malaki, yung parang silaki na ng kalapati. Nagkakatay ako nun. Kaya sabihin, pag sobrang dami, pwede siyang kasi yun naman talaga niya sa mundo, yung mga bato-bato na yan, para sa tao. Para kainin natin. Pwede yan. Kaya yung pwedeng pet, pwede siyang pwedeng pag sobrang dami na, pwede kang tumigim kumbaga. Ayun, punta na tayo sa iwan na natin yan. Punta na tayo dun sa muna pala, isa pa, mag-comment na kayo mga lods. Umpisahan na natin maglista. Kailangan paramihan ng comment, kasi pag hindi kayo nagko-comment, bihira kayo mag-comment, disqualify yun siyempre. Kaya para makaano kayo, comment kayo, kasi itong January na to, yun magparapol tayo, kasi lang naman yun libre lang naman yun. Kaya wala naman tayong, kasi pag may patoka, diba, kailangan makakuha ka ng patoka. Pero ito libre. Basta sagot nyo pamasahe. Ayun, pag sinabi ko, ito ganitong bola na to, yan. Kara-kara yan mga lods. Kaya kailangan, na kayo, comment kayo para masali kayo. Bibilangin ko yung mga comment, mamarkahan ko yon para makapasok kayo hanggang sa maibola natin yan. Ngayon, yung mga ibibigay ko, either lamang yung hen o lamang yung kak. Although, lamang yung kak kasi maraming kak Kaya yan, at least pinauna ko na sa inyo mga lods. Basta bibigyan ko kayo siguro kung talagang hindi uubra, isang hen. Diba, Ngayon, kung mayroon namang available sa mga, kasi ito, may nagbababaan. Ayun, makukompleto yon pares mga lods. Tapos yung kausap ko uli yan kanina, nag good morning siya although hindi ko pa agad i-upload to mga lods nag good morning tawag neta, taga yata yun, taga Angono, Rizal yan. Yan, Lunes talaga lods, wala, hindi obra yung mamaya magkikita kami nung kasi event namin 3 days yun.
Magkikita kami nung kabrother ko, yun, yung rider. Kasi mas tiwala ako doon mga lods kasi siyempre kabrad mo, iingatan niya talaga yung ano, pag binadeliver mo. Di kagaya pag rider, walang pakialam yan eh. Bara-bara yan. Pero ito, iingatan niya. Kinakabilinan ko yan. Mamaya mag-uusap kami kung paano yung sitwasyon. Tapos, i-chat na lang kita, Lods. Basta ang usapan natin, through Gcash lang. So, ang usapan doon, pag naka-ready na, nagkasundo na tayo, i-Gcash mo. So, yun. Waiting mo na yun hanggang makarating na sa'yo, Ibon, mga Lods. Tapos, ano nga pala kay, ayun, shoutout kay JR, yan. Hindi ko alam kung kung na-shoutout ko ba sa nakarang kumuha kasi yun mga Lods eh. Di ko alam kung nabanggit ko na. Ulitin ko na lang uli. Salamat sa iyo Lods sa pagkuha mo ng kit sa akin. Ano yan? Pampatukarin nyo siyempre. Yan ako pag i-ano mo sa messenger yung mo tapos pipili ako, swap tayo uli. Para kasi nakikiswap ako dito mga Lods eh. Yan, gano'n na lang, Lods. Salamat sa iyo. Ayan, punta na tayo sa sa question and answer. Yan, mga Lods. Yung unang tanong, si Vincent Binyarao. Yan. Yung tanong niya, medyo na to eh. Nung isang araw pa to eh, sabi niya, Lods, tanong ko lang din, sabi niya. White at green yung breeder ko. Lumabas na inakay nila violet blue, sabi niya lumabas. Ayan, violet tapos may islas tapos blue. Ayan, yan yung niya, yan yung tawag nito ni Idol. Ganito yun mga Lods sa hindi nakakaalam. Yung white, diba white yung niya, isang breeder niya. Para sa kaalaman nyo, yung white galing sa blue. Kaya kung may may mga sky blue kayo, pinaris nyo, kahit green pa yung kapares niyan, may tendency, dilaw ganun, blue, tapos dilaw o parehas blue, may tendency maglabas yan ng white. Kasi ang white nanggagaling sa blue. Yan. Shout out sa mga labandera. Alam nyo nung araw, alam nyo yung tina. Di ba blue yun? Pinangano ng mga nanay sa damit nila. Ito para realism lang mga Lods. Para pumuti. Ba, naninilaw na yung kulay putik na yung damit. Naputi Hindi na puti, dirty white na. Ang ginagawa ng mga nanay nung araw, pag nalaba, nilalagyan ng tina, kulay blue yun. Pero pagkatapos nun, nagiging puti, yung t-shirt, nagiging puti uli. Nawawala yung mga parang dirty white, gano'n. O parang kulay putik na. Yun, ang sikreto ng blue, mga Lods. Kahit sa chemical, gano'n ang effect niyan. So, huwag kang magtaka doon, Lods, na bakit may blue sa mo. Kasi, yung white galing sa blue. Maaaring nag-throwback. Yung maaaring pinanggalingan niya, blue. Nagbuga ng white. Diba, Kasi may dala-dala siya na jeans na, blue. So, babalik yun. Nagiging blue. Ayan. Para sa kaalaman nyo ito, natutunan ko rin lang to sa ibunan ko. Pati na rin sa mga pagre-research natin. Ngayon, tanong naman, bakit may violet? O galing din niya sa blue mga Lods. Either na yung blue, yung sinaunang sinaunang yung mga ninuno. O yan, yung kasi may white white tsaka green. But may violet. Kasi yung violet galing sa blue. Diba? Yung white galing sa blue. So, hindi kataka-taka na yung white magbuga rin ng violet, mga Lods. Yun.
Yan. Ano yan na bagay, pag hindi pa natin alam kasi, ano yun, parang ang hirap niyang intindihin. Pero pag alam mo na, kasi ako mga lods, nagre-research tayo pa konti-konti. Tapos, tinetesting ko sa ibunan ko. Yun, tama nga. Kaya, kung napansin nyo, ang dami kong puti. O, ba't ang dami kong puti? Diba? Galing sa blue yun, mga lods. Tapos, ang ginawa ko, puti sa puti, puro puti na ilalabas nun. Yun ang magical mutation ng parakeets, mga idol. Kaya masarap silang i-crossbreed eh. Pagparis-parisin kasi sila, bukod sa maamo, tapos ang dami nilang kulay. Although, hindi nga lang katingkaran, pero kung ako tatanungin nyo, ito ilang beses ko na sinabi, African lovebird versus parakeets, kung mga pet lang siyempre doon ako sa parakeets kasi budgie gano'n. Kasi mabait to maamo. Doon nakikita nyo, di ba dumadapo sa kamay ko. Hindi ko lang nabibidyo mga lods. Minsan pag yumuko ako, nasa balakang ko yun, nakakapit. Sa likod, sa ulo. Ganun lang pag nabanding ganyan para sa bata, haharutin ka. Yung isa pa, yung dating maamo, hindi ko lang nilalabas kasi baka masanay sa labas. Kasi yun ang ng tema naman nung kasi pag kinuha mo yun makapit siya, pero pag nababad siya lumilipad na rin yun kasi may nakikita na siyang mga kasama niya sa labas. Ayan, okay. Isa naman tanong mga lods, iwanan natin yan, isang tanong naman. Sana lods, Vincent Viñaraw, shout out sa'yo. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Tapos si Kevin naman, Kevin Kasapaw, sabi niya, good evening Lods. Mga inakaiba habang nalaki, ibig sabihin habang lumalaki. Habang lumalaki po sila, hindi ba sila nag-aaway magkakapatid? Yan. Ito, magandang tanong to. Ito yung kaibahan ng African sa mga kids o budgie, kasi lahi ng budgie yung budgeriger kasi yan Yan ang kaibahan yan. Muna tayo para may baka merong may alagang African dyan, ito makakatulong sa kanya to sa mga beginner Yung African kasi pag magkakasamang bata yan, hindi nag-aaway yan. Kahit iba-ibang breeder niyan, halos pagkakasing edad dyan, ilagay mo sa flying cage, hindi mag-aaway-aaway yan. Yan nga lang, pag lumalaki na, ayan na. Pag siyempre gusto nang bumembang ng mga yan, tapos nasa flying cage pa rin. Ayan na, nag-aabulan na yan, nag-aaway-aaway na yan. Madalas na yon. Kaya kadalasan, minsan magulat ka dahil matigas ang tuka niya. Tayo nga, di ba, pag tinuka niyan, okay nagat niyan, talagang bumabaon. How much more yung kapwa lang nila ibon, di ba, mga pag napuruhan yan, patay yan. Yan, sa liig, madali sa liig. Ako ganun iniwan mo lang saglit, pagbalik mo, patay na. Ganun kapilis yung mga yan, umatake. Kaya kung hindi ka familiar sa African, huwag mo pagsama-samahin. Siguro kung pagsama-samahin, talagang sobrang laki ng cage mo. Yung talagang makakalipad ng todo yung ibon. Nakakatakas siya. So ngayon, balik tayo sa kids, yung tanong mo kung di ba sila nag-aaway-aaway. Yan ang kaibahan ng mga kids, mga lods. Sila friendly. Kahit sabihin mo na bagong wag lang yung yung kumbaga sa bata gumagabay pa lang, wag mo isasali, yayariin talaga yan. Kasi yan parang nako-conscious kasi sila tsaka hindi pa makalipad yun, kaya mamatay talaga yun, magugurgur yun. Kaya kita mo yung mga naunang video ko, balat talaga yung ulo kasi conscious sila ron. Parang ganun gumalaw yung nako-conscious sila, kaya napapatay nila minsan o nakakalbo nila. Minsan di naman napapatay, nakakalbo lang. Hindi sila kagaya ng African. Ito, basta limbawa, lalo na sabi mo magkakasabay hindi yan, hindi mag-aaway yan.
Siguro kung makita mo lang na parang nag-aanuhan, ano lang yun, mild, hindi yung magpapatayan talaga, hindi. Mas lalo na sa malaking sa malaking flying cage. Mas lalong yan. Friendly kasi yung mga yan. Madalas yan, magiging yan, magkakaibigan, nagkukutuhan yan, mga yan. Kahit hindi magkakapatid yan, basta kasi ako, hindi naman magkakapatid. Kung mapapansin nyo, yung mga breeder ko, di ba, nasa lang. Nasa, magkakatabi yung breeder, tapos pag bibababa ko na yung mga inakay, magkakasama lang sa isang cage. Pero hindi naman sila, hindi naman nag-aaway yung mga yan. Tsaka bihirang magpatayan yan. Wala pa akong experience na na nagpatayan yung mga ko. Nag-aaway sila minsan. Pero hindi yung patayan, hindi. Yung yung kids. Mag-aaway lang yan. Ito yung niyan. Pag nilagyan mo ng pugad. Kahit sabi mo flying cage yan. Tapos naglagay ka ng pugad. Ngayon, ang pag-aawayan niya, halimbawa, yung dalawang kak, isa yung nakorsunadahan nila. Yan. Ano talaga yan? Away talaga yan. Kala mo manok yan, talaga magsasabong yan. Pero pag malaki yung nakakatakas yan. O kaya dalawang tawag nito. Dalawang hen, gusto nila yung isang kak, yan, mag-aaway din yan. O kaya, may nauna na dun sa pugad, tapos may e-entry, yun. May e-entrada ron, yun, away yan. Pero napakabihira nun. Kaya nga mas gusto ko sila mas mas maamo sila kumpara sa ibang ibon. Yan yung sagot ko sa iyo, Lods. Kevin Kasapaw, yan. Ayan, sana nasagot ko ng ng maayos yung yung mga tanong niya, mga Lods. Ako bagamat nakwento ko sa inyo, di ba, may mga breeder tayong hindi pa naman talaga, although mayroong inakay yung iba, yun yung African, tapos yung iba itlog pa lang, na-stress na, pero okay lang. Ayun naman, may kapalit, mga Lods. Kaya yun, kayong mga mag-iibon, tayo masanay na tayo sa ganun. Malungkot ka lang, saglit lang, huwag kang ma-prostrate, kasi pag na-prostrate ka na, wala na. Tatabangan ka na sa pag-iibon pag Kaya, lang, kasama sa pag-iibon yan, mga Lods. Minsan may masaya, minsan may malungkot. Yan. Okay, mga Lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.